So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, gusto ko lang pong gawa ng content itong ginawa nga po ni Gloria. Kasi sobrang plastic talaga ng dating presidente at maka-China na si Gloria Macapagal Arroyo. As if naman na nakalimutan na natin na yung plano po ni Gloria talaga sa Kongreso ay maging House Speaker, and then may posibilidad at meron din pong mga bali-balita na ang pinakagusto talaga ni Gloria ay ipa-impeach itong si President Bongbong Marcos. Noong una hindi ako naniniwala pero nung na-demote nga itong si Gloria Macapagal Arroyo, well, may chance nga po talaga na totoo yung balita po na yon. So mga kababayan, no, para makuha po natin yung narrative, ito pakita ko po sa inyo. So ito, nakuha ko tong balita po na to from politico.com, politico.ph, okay? Ang sabi dito, Gloria Arroyo congratulates Romualdez on high trust rating. Okay. Siguro kung merong maka-Gloria na makakapanood ng video na to, siguro sasabihin naman ninyo na wala namang problema kasi nga nag-congratulate lang naman. Well, mga ka-Streetwise, no? Kayo ba naman, maniniwala pa ba kayo kay Gloria? Trapong-trapo ito Trapong-trapo ito Ito para makuha po natin yung narrative, no? So ang sabi dito sa balita na to, former President and incumbent House Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo congratulated Speaker Ferdinand Martin Romualdez on his high trust rating. So ito po nga po mga kababayan, base po ito sa Okta Research. So ito po ay pinost ito mismo ni House Speaker Martin Romualdez. So kitang-kita naman po mga kababayan, ito October last year, October 2022, July 2023 at saka October 2023, tumataas po talaga yung performance at saka trust rating nga po ni Martin Romualdez. So ang sabi nga po ni Gloria Macapagal Arroyo dito, no, ito yung pinaka-post nga ni Gloria, ang sabi dito. Ito galing ito mismo sa Facebook account ni Gloria, no. Ang sabi dito, statement of former President and now Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo on the recent trust rating of House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi dito, I would like to congratulate House Speaker and Lakas President Martin Romualdez on the recent Okta Research report reflecting a 6% increase in trust rating to 60%. Yan. Trapo. Traditional politician. Well, mga streetwise, no? Basang-basa na po natin si Gloria kung ano talaga yung pinakalaro nito. So alam naman po natin nung 2019 is tinanggal 19 or 2018 ata, no? Nagkuntsabahan si Sara Duterte at saka si Gloria Macapagal Arroyo para po tanggalin si Pantaleon Alvarez para maging House Speaker at para ipalit po si Gloria Macapagal Arroyo. So in point, meron pong pagkakataon na nung panahon nga po ni dating Pangulong Mau Diggs na naging House Speaker po itong si Gloria Macapagal Arroyo. Okay. So mga kababayan, no, ang gusto ko lang sabihin po dito mga kababayan, dati po si Gloria Macapagal Arroyo po, siya po yung pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa Kongreso. Kasi siya po yung Senior Deputy House Speaker. Kumbaga, siya yung kasunod ni Martin Romualdez. So ang ginawa ni Gloria, no, ito lang papaalala ko lang, no, baka merong nakalimot lang. Noong May 18, 2023, may balita po, no, na inside threat. Gloria Arroyo reportedly demoted for eyeing Romualdez ouster. So meron pong balita na kaya po na-demote si Gloria Macapagal Arroyo kasi gusto niya pong tanggalin si Martin Romualdez bilang House Speaker. Okay, so ito mga kababayan, no, continue lang ito natin, no. So ang sabi dito, Unscooper claim that Arroyo has been making the rounds among lawmakers to court their support for her election as Speaker. Romualdez reportedly got wind of former President plan and demoted her. Yan. So, sa sobrang garapal nga po ni Gloria Macapagal Arroyo, ang ginawa niya nga po ay nag-rounds. Nag-ikot-ikot po sa mga kaalyado niya para po magkaroon po ng eleksyon at tanggalin si House Speaker Romualdez at para siya yung ipalit. So ang punto ko lang dito mga kababayan, gustong-gusto po talaga ni Gloria Macapagal Arroyo na maging House Speaker ulit. And then ngayon po, nung tumaas po yung approval rating at saka trust rating ni Martin Romualdez sa survey, bigla siyang magko-congratulate. Di ba in the first place, gusto mo yung pwesto na yan? So ano nangyari? At itong malupit dito, no? Continue natin na. Sabi pa dito, Arroyo allies, most of whom are reportedly loyal to former President Duterte, are said to be keen on ousting Romualdez for either or two reasons, charter change and the possible impeachment of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay.
So base po sa bali-balita po sa loob po ng Kongreso, kaya po gusto po ni Gloria Macapagal Arroyo na maging House Speaker, meron pong dalawang reason. Ito po yung charter change at saka para po i-impeach si President Bongbong Marcos. Kasi alam naman po natin mga ka-streetwise na yung impeachment po sa presidente nanggagaling po yan sa Congress. Sa Kongreso po nagsisimula yung impeachment. Well, alam naman po natin na yung impeachment po sa presidente, hindi naman po ito usapan kung meron bang ginawang mali o tama ang presidente. Ang impeachment po sa presidente ay ito po ay usaping politikal. Kung mahina ka po sa Congress, kung mahina po sa Congress ang presidente, mas malaki po yung chance na ma-impeach siya. So mga kababayan, sobrang basic lang nito. So sa tingin nyo ba na gagawa ng hakbang si House Speaker Martin Romualdez para i-impeach si President Bongbong Marcos? Sa tingin ko hindi. Yung may chance po talaga para po tumakbo po yung impeachment kung ito po ay si Gloria Macapagal Arroyo ang magiging House Speaker. Tandaan po natin mga kababayan, ang impeachment po ay hindi po ito usapin ng may kasalanan ba o wala ang presidente. Usapin po ito ng politikal. Ganyan po nangyari. Katulad po ng nangyari kay Erap. Kasi alam naman po natin na si Manny Villar noon, ito ba 'di ba katangahan din kasi ni Erap eh. Yung House Speaker niya kasi hindi niya kaalyado. Si Villar po noon ay independent. So, yun, hindi niya ginawa ng paraan para maging kaalyado niya yung House Speaker. Okay. So dito mga kababayan, basahin natin to dito, no. Ang sabi dito, continue lang natin na Arroyo, who's now the Congresswoman of Pampangas 2nd District, is known to be close to Vice President Sara Duterte, who engineered the 2018 leadership co-op at the House. So ito pa yung sinasabi ko po sa inyo, na nagkaroon po ng kontsabahan si Sara Mau at saka si Gloria Mau noong 2018 para po sibakin si Pantaleon Alvarez at ipalit bilang House Speaker si Gloria Macapagal Arroyo. So syempre, ito mga streetwise, ito po yung napakagandang example po ng connect the dots na may halong pagkamarites. So sabi pa dito, continue natin, no? If Marcos is convicted in an impeachment trial, Vice President Duterte will become the president. Okay, so ayun, sobrang basic na no. There's also speculation that Arroyo is also keen to become speaker again because she has ambitions to become prime minister. Once she has control of the House, charter change might have better chances to succeed and there could be a shift to parliamentary form of government. So mga kababayan, no, kung ito naman pala talaga yung plano ni Gloria Macapagal Arroyo para mag-shift po tayo ng parliament, well, para sa akin okay yon. Pero ang tanong dito, 9 na taon po na naging presidente po si Gloria. So bakit hindi niya nagawa nung siya ay presidente noon? 'Di ba? Nung naging presidente ka nga, hindi mo nagawa eh. Tapos ngayon gusto mong gawin? It doesn't make sense, no? And then mga kababayan, continue pa natin. So doon po mga streetwise, no. Ito gusto ko lang po itong balikan. Isa po sa pinaka ayokong presidente po, bukod nga po kay Duterte, ay si Gloria. Kasi unang-una po mga kababayan, no, ito meron po kasing balita dito na ito basahin ko na lang po, no, sabi dito, list of journalists killed in the Philippines. So dito po, base po dito po sa mga data galing from CMFR, tsaka NUJP at tsaka sa bulatlat.com, okay, yung pinakamarami pong namatay na media personnel ay nung panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo na umabot po ng 103. Okay. So nung panahon nga po ni Ferdinand Marcos Sr., wala naman pong data pero meron pong sinasabi na 32. So, di ba? And then nung panahon nga po ni Aquino, merong 34 ni Cory. Ni Ramos naman 19, kay Estrada 5. Pero nung kay Arroyo po, meron pong 103 na namatay po na journalist. So mga kababayan, swerte po ng mga vlogger ngayon. Kung naging mainstream po pala yung YouTube, nung panahon po ni Gloria, malamang marami nang namatay na vlogger. Okay. So kay Pinoy meron 32, kay Duterte 23. Okay pa si Duterte, no? At least 23 lang, no? Tapos kay PBBM meron ng 2. Okay. And then mga kababayan, ito pa, no? Meron pa papakita sa inyo. Si Gloria Macapagal Arroyo po, ang dami pong kaso na final po ni dating Pangulong Pinoy. Ni Pinoy, okay. Siyempre po, di ba, nakita ni Pinoy na talagang palpak talaga si Gloria. So, ang ginawa ni Pinoy, kinasuhan niya ng administrasyon po ni Pinoy si Gloria Macapagal Arroyo. So dahil po sa hindi malamang dahilan, nung panahon po ni dating Pangulong Mau Diggs, ang sabi dito, no, so ito, balita ito nung 2019, ang sabi dito, Arroyo thanks Duterte for Supreme Court junking of plunder case against her. So, ibig sabihin nun, si Gloria guilty
from lower court, and then nung umakyat po sa Supreme Court, naging bumaliktad po yung desisyon. At ang nakakatawa kasi dito mga kababayan, nagpasalamat po si Gloria kay Duterte. So bakit ganon? So bakit nagpasalamat si Gloria kay Duterte? Hindi naman po kasi hawak ni Duterte yung judiciary. So ano yan, no? Parang pinapalabas mo ba na na-impluwensya ni Duterte yung judiciary natin? Well, unconstitutional po yun, di ba? Sabi pa nga dito, no? Basahin lang natin, no? Sabi sa baba po ni Gloria, most of all, I thank you that when you become president, you provided the atmosphere in which the court had the freedom to acquit me of the trump-up charges of my successor and your predecessor. She said in the appreciation dinner she hosted for Lawmakers Tuesday where Duterte attended. Yun. So nagpasalamat nga po si Gloria. No? Sa mga kababayan kasi, kaya ko lang po ginawa itong content po na gusto ko lang din po ipaalala sa mga tao na wag po tayong maniniwala kay Gloria. So nakakagulat lang po kasi no na may mga Pilipino pa rin po talaga na maka-Gloria. So kayo, maniniwala pa rin ba kayo kay Gloria after all ng ginawa niya sa Pilipinas? Na sa kanya po nagsimula na nagkanda-hetot-hetot po ang Pilipinas regarding po sa China? Kung maalala nyo nga po, di ba, yung ginawa pong joint exploration nga po ni Gloria with China, napatunayan po sa Supreme Court na unconstitutional po yon. So nagsimula po talaga kung bakit po tayo naging ganito po sa China dahil po kay Gloria. And then nasundan nga po ito ni Duterte. So mga kababayan, ang pangit po talaga ng image, kunwari, for example, na si Gloria naging pro-China and then si Pinoy hindi pro-China, si Digong pro-China, si PBBM hindi rin pro-China, and then ang hirap nun, no? Kung makakaroon na naman po tayo ng presidente na pro-China sa 2028 sa pamamagitan nga po ni Sara Mau, ni Sara Duterte. So ang pangit, di ba? So yun lang po mga kababayan. No? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa ginawang pautot at kaplastikan po ni Gloria Macapagal Arroyo? Naniniwala ba kayo na sincere si Gloria Macapagal Arroyo sa pag-congratulate nga po dito kay Martin Romualdez na in the first place, di ba? Yung posisyon po ni Martin Romualdez po bilang House Speaker sa Congress, ayan po ang inaasam-asam po talaga ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nga po siya na-demote. Okay. So yun lang po. No? So pa-comment lang po sa baba. Pinabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Take Romemo. Bye-bye.